Kakapasok lang, heto na. Good news to, Sen Jinggoy, may big pasabog sa lahat. VP Sara impeachment update. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas News Portal. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Portal at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Good news po itong pag-usapan natin ngayon. Ayon, bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si General Macanas. Syempre, credits kay General Macanas at syempre huwag natin kalimutang subaybayan ang channel ni General Macanas. Syempre, suportahan natin yan para maging updated tayo sa mga vlogs na nilalabas ni General Macanas. Ipagpatuloy natin. Sa mga nagmamahal kay VP Sara, title, wala na. Finish na. Finish na. Post ito ng Ang Balita Ngayon. 2 hours ago. Title, wala na. Finish na. 19 to 20 senador papabor sa desisyon ng Korte Suprema sa isyu ng impeachment ni VP Sara. Kumpiyansa si Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada na malinaw ang magiging pasya ng mayorya ng mga senador. Igagalang at susundin nila ang desisyon ng Korte Suprema na nagbasura sa impeachment complaint laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Ayan, ginagalang na. Igagalang na ng Senado ang naging desisyon ng Korte Suprema. Yun naman dapat eh. Kung ano yung nagiging desisyon ng Korte Suprema, yun na yun. So, yung sinasabi dyan ni Gadon na tuta ng mga Duterte ang Korte Suprema, naku, lagot ka. Diba? Hindi naman. Ang Korte Suprema, hindi yan, hindi mga tuta-tuta yan o anuman. Talagang yun talaga ang lumabas sa kanila. Diba? Kaya nga si PRRD, hindi dito nilitis yan eh. Dahil talagang malaki ang posibilidad na si PRRD ay mapawalang sala. Kasi wala na ba ako, hindi ko nakikitang masama ang ginawa ni PRRD para sa kabutihan ng mamamayan ng ginawa ni PRRD. So kung ano yung naging desisyon ng Korte Suprema tungkol dyan sa impeachment ni VP Sara, di ba? Syempre, talagang yun yung pinag-isipan nila yan. Hindi basta-basta nagdesisyon lang sila. Hindi basta-basta sinabi, Duterte yan, o pawalang ano natin yan. Hindi ganun yun. Pinag-aralan yan. Di ba? Ayon kay Estrada, sa isinagawang All-Senator Caucus noong Martes, lumalabas na 19 hanggang 20 senador ang nagnanais na mag-comply sa ruling ng Korte Suprema. Sabi ni Jinggoy, karamihan sa saloobin ng aking mga kasamahan ay sumunod sa desisyon ng Korte Suprema. Ayun. Oh, nakita naman natin ang Senado, no? Kaya nga alam niyo yung Kamara allergic sa Senado. Eh. 'Di ba? Kasi kahit anong gustuhin ng Kamara, hindi pa pwede nilang isulong basta-basta hangga't hindi sumasang-ayon ng Senado. 'Di ba? Kasi parang lumalabas na kontrabida sa kanila yung Senado, pero para sa atin bida ang mga senador na yan. Pero dun sa ibang kontrabida dyan sa Senado, at pinalakpakan yun. Diba? Nang tanungin kung ilan ang nais ng tuldukan ang kaso, sagot niya, sabihin na nating susunod sa ruling mga 19 hanggang 20. Wow, madami na yan, no? Ang inaasahan nga lang natin dati, mga 13, 14, mga ganun lang. Pero eto sinusuma nila na 19 hanggang 20, madami-dami na yan.
Binigyan diin ni Estrada na wala ng Solid. kapangyarihan ang Senado para ituloy pa ang paglilitis dahil sinabi ng Korte Suprema na ang isinampang reklamo mula sa Kamara ay hindi naaayon sa konstitusyon. Wala na, sabi ni Estrada, wala na. Ayon sa Korte Suprema, wala na tayong jurisdiksyon dahil ang ipinasa ng Kamara ay labag sa konstitusyon, kaya hindi na rin magkukunbin ang Senado bilang impeachment court. Kaya nga dapat tinitigil na yung impeachment na yan eh. 'Di ba? Ayan na, nagdesisyon na yung Korte Suprema, nagdesisyon na yung Senado. 'Di ba? Ang dami-daming problema ng Pilipinas na dapat lutasin. No? Parang nakatutok na sila sa buong buhay nila kay Sara Duterte. No? Kaya nakikita natin dito na political lang talaga yung nangyayari. 'Di ba? Para silang itong mga pahayag na ito ni Senator Jinggoy, parang nabuhusan ng malamig na tubig yung apat na senador. Soto, Aquino, Kiko, and Risa Hontiveros. Nako, bahala nga sila sa buhay nila. Nagbabala rin si Estrada na maaari itong mauwi sa krisis kung susuwayin ng Senado ang desisyon ng Korte Suprema. Sabi ni Estrada, kung may constitutional crisis, anong mangyayari? Magkakagulo ang gobyerno. Oh. Correct. Gusto ba ng apat na senador na magkagulo tayo at mapahiya pa tayo sa ibang bansa? Kasi Oo. Nagiging usap-usapan na nga tayo ng ibang bansa eh. 'Di ba? Mantakin nyo, yung buong termino nyo is nauubos lang dyan. Tapos may mga bagong luklok na naman na senador na gustong ituloy ang impeachment ni BP Sara, parang ayaw nang tapusin. Kahit nandiyadyaan na, kahit okay na, wala nang problema. Talagang gusto sayangin na lang yung oras. Kung sa bagay, di ba, napakadali lang yan. Kung talagang tututok lang sila sa isang problema lang, na sinasabi nilang problema daw, napakadali lang sa kanila. Hindi na nila kailangang kumilos para sa ibang problema ng bansa. 'Di ba? Pero alam nyo, sa totoo lang, nagfi-feedback sa mga tao yung ginagawa ninyo. At baka sa susunod, baka hindi na kayo manalo niyan. Masdan nila tayo nung nagdesisyon yung Korte Suprema na ibasura yung impeachment case ni BP Sara. Inilat hala sa mga foreign media. Binabantayan. So ngayon, kung matupad ang gusto ng apat na senador, anong tingin sa atin ng mga karating bansa natin? No. International community. Bansa tayo na hindi marunong sumunod. Oo. Tatawagin tayong Banana Republic. Di ba? Mantakin nyo, yung sariling korte natin is binabastos. Nabastos na nga yung korte natin dito, yung pagkakadala dyan kay PRRD sa dahig eh. 'Di ba? Parang wala tayong korte dito, parang walang ano, 'di ba? Hindi man lang sa kanila dumaan. Tapos eto naman kay BP Sara is hindi susundin kung ano yung naging desisyon ng Korte Suprema. So parang iniisip natin dito, ano to? Display lang ba yung Korte Suprema dito? Iisipin ng ibang bansa na walang kwenta yung korte sa atin dito? Abay, napakahirap naman nun. Tayo din ang napapahiya. Bansa natin yung napapahiya. Pinapahiya nyo ang ating bansa sa ginagawa nyong yan. Dagdag ni Senator Jinggoy, tayo ang gumagawa ng batas, pero tayo rin ang hindi susunod. Yes. Parang awkward, di ba? Bakit? Ipagpapilitan pa nila na, ay nako. Kasi yung apat na senador, nagpakalat sila ng resolusyon. Umiikot ngayon yung draft resolution among senators na sinasabi doon na ituloy ang impeachment trial ni BP Sara. Yun daw
Supreme Court ruling sa next impeachment case na daw yun ipapatawad. Parang ganon. Masyado silang maligalig eh. No? Kaya apat na senador pa lang ang pumirma sa resolusyon. Soto, Aquino, Pangilinan, and Hontiveros. Okay. Dagdag Buti na wala si Po. Jinggoy. Kung ang mga mambabatas ay ayaw sumunod sa Korte Suprema, paano pa natin mahihikayat ang mga karaniwang mamamayan na sumunod kung may desisyon laban sa kanila? Oo nga. Ay, wala na. Wala nang iral na batas sa Pilipinas. Hustisya kung mismo ang Senado ay hindi susundin ang desisyon ng Korte Suprema. Yes. Ganun lang yun eh. Okay. Sa kabila nito, kinumpirma ni Estrada na mayroong gumagalaw na resolusyon sa Senado na layong hilingin sa Korte Suprema na pag-isipan muli ang desisyon. Lumagda sa resolusyon sina Senator Kiko Pangilinan, Tito Soto, Reza Hontiveros at Bam Aquino. Gayunpaman, kumpiyansa si Estrada na mananaig sa botohan sa Agosto 6 ang panawagang sundin ang final and binding na ruling ng Supreme Court. Okay, so yan, apat Kasi kung tutusin sa mga bagong senador, no? Magandang exposure kasi yan eh. Yung impeachment ni VP Sara kung matutuloy para sa kanila, no? Pero para sa ikaayos ng bansa natin para hindi magkagulo, sana itigil na lang yan. Makisama na lang sila, irespeto na lang nila kung ano yung naging desisyon. No? Hindi yung puro gulo na lang. Kung alam naman nila yung magiging resulta hindi maganda, diba? Wag na lang sana nila gawin. Senador na yan gustong ituloy. So, sino yung posibleng panglima? Sa tingin ko, panglima, either si Senator Lacson or si Senator Erwin Tulfo. Nasa dalawa lang yan ang panglima. Or, ito na, apat lang ang ayaw susunod, kaya yung 20, all the rest, 20, papabor na huwag nang ituloy ang impeachment trial. Okay? Magbasa tayo sa mga comments. Ano? Ayan. Ito, Reza Hontiveros, na-disturb ulit ako. Ayan talaga, hindi pipirma ng ayaw na matuluyan. Talagang gusto niyan lagi tuloy. Sagadagang buto galit niya sa mga Duterte. Na-disturb. Oh, meron pa dito. Ipagdasal na lang po natin. Yeah. Dinasalan nila si ano. Ipagdasal na lang natin ng mga makukulit. Rene Lauron, tama. Hindi kayo mambabatas para sumuway ng batas. Yes. You're not above the law. Those who are trying to instigate in Nobody is above the law. consideration of the Supreme Court's decision are not supposed to be called. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Pinas News Portal at syempre natunghayan natin ang boses na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay General Macanas. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.